Namangha ka na ba sa Diyos o hindi pa? Okay, kung namangha ka na sa Diyos, ang sunod na tanong, kailan? Kailan yung una? Kailan yung pinakahuli? Hindi nyo na maalala, tama? Alam nyo bang yung kanta kanina? Maganda ho, awitin nyo yun lagi araw-araw. Walang imposible sa Diyos. Nothing is impossible with God. Dahil sa panahon na binibigkas mo yon, sa panahon na kinoconfess mo yon, pinapaalala mo sa iyong sarili, sa panahon na parang wala ng lusutan, na sa panahon na parang wala ng solusyon, nothing is impossible with God. Amen? Kaya lang minsan may mga time na nakakalimot tayo na walang imposible sa Diyos. Ang mga Israelita, sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa Kanaan, lusubin nyo sila, sakupin nyo sila, ubusin nyo sila. Ang mga Israelita, sabi nila, Panginoon, napakaliit namin, ang kalaban namin, napakarami. Sabi ng Panginoon, minamaliit nyo ba ako? Amen. Minsan may mga time sa buhay natin, minamaliit natin yung Diyos natin. Bakit? May mga laban tayo na gusto nating atrasan. May duwag bang anak ang Diyos? Yes, mga duwag tayo bilang mga tao. Pero nung tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong buhay, dapat wala ng duwag na anak ang Diyos. Hindi daw galing sa Diyos ang kaduwagan. Ang espiritu ng kaduwagan, hindi galing yan sa Diyos. Dahil ang espiritu na binigay sa atin ng Diyos ay espiritu ng kapangyarihan, pagpipigil sa sarili. Meron tayong ganun. Pero Lord, matatapang pa mga anak ng Diyos, walang laban na hindi mo dapat atrasan. Dahil hindi mo kaya, pero kaya ng Diyos mo. Yan ang sabi ng Diyos sa mga Israelita. Kasi ayaw ng mga Israelita. Ang promised land, sabi ng Panginoon, yung promised land sa inyo yan. Pero hindi nyo yan nakoconquer kung hindi kayo papasok sa promised land. Kaya lang ang problema ng mga Israelita, sabi nung 10 reporter, may spy na 12, pagpasok ng 12 na spy, pag uwi nila, iba-iba yung report. Pag uwi ng 12, ito ang sabi ng 10. Mga Israelita, yung Kanaan na pupuntahan natin, hindi natin kaya. Malalakas sila. Pangalawa, ang tataas ng pader nila, parang abot langit. Grabe naman mag-report yung mga 10 na yun. Isipin yung pader daw, abot langit. Tapos, ang pinakauli, sabi nila, higante ang mga tao doon, hindi natin sila kaya. Alam nyo, mga Israelita, galit na galit kay Moses, kaya Aaron, kaya papatayin si Moses at the time. Sabi nila, kaya mo pala kami niluwas sa Egypto para patayin sa ilang. Para pala, ipapayin mo pala kami sa mga taga-Canaanites para ubusin nila. Sabi, alam niyo, umiyak si Moses. Ang ginawa ni Moses, pagkasabi ng 10, lumuhod sa lupa kasi alam niya magagalit ang Diyos. Una, bakit magagalit ang Diyos? Hindi naman sa kila Moses nagre-reklamo mga Israelita. Kanino? Sa Diyos. Dahil utusan lang naman si Moses. Sabi ni Moses at the time, Lord, patawarin niyo po sila. Alam niyo, kailangan natin ng mediator sa Diyos. Totoo, amen. At ang mediator natin, dapat unawa tayo. Ibig sabihin ng unawa tayo, dapat tao din yung namamagitan sa Diyos at sa tao. Okay, para to make the long story short, ang nangyari ho doon, ano ang nangyari? Dalawa lang ho ang nakapasok sa promised land, si Joshua at saka si Caleb. Dahil yung 10, pinatay ng Diyos. Okay, so bakit tayo napunta doon? Napunta tayo sa promised land. Kasi tanong ko, kailan kayo huling namangha? Kung hindi pa, hindi ka ba namamangha sa Diyos? At tanong, bakit? Bakit hindi ka namamangha sa Diyos? Ibig sabihin, wala ka pang na-encounter. Pero praise the Lord, wala naman dito hindi pa naka-encounter sa Diyos. Meron na bang wala pa? Parang handa mo yung tanong ha. Okay, ngayong araw na to, sisikapin ko na tayong lahat ay sabay-sabay namamangha sa Diyos. Amen. Okay, tingnan niyo yung picture. Okay, namamangha ba kayo sa picture na yan? Alam niyo bang yung picture na yan, hindi lang siya basta picture. Sabi ko nga, unang panahon nakuhanan yung haliging ulap, haliging apoy. Pintor lang ang tumirada niyan. Pero maganda na. At nakakamangha po yan nung panahon ng mga Israelita. Kasi talagang tunay yan nangyari. Saan po sa Bible? Okay. Exodus chapter 13 verse 22, laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw. Take note sa word ha. Kung umaga, haliging ulap. Bakit kaya? Ayan ang picture niyan sa yan. Pag umaga, haliging ulap po. Sabi ko, Lord, kung ako Israelita, maghapon ako nakanganga. Kasi maghapon yan kasama nila hanggat ang haliging ulap ay yumayo, ibig sabihin tuloy-tuloy na umaandar, ang sinasabi ng haliging ulap, tuloy-tuloy lang kayo. Pag tumigil ang haliging ulap, titigil sila at doon sila mag-tent. Alam niyo ang bahay ng mga Israelita, mga tent?
Kaya ang dali lang nila maglagay at that time. Pag umaga, haliging ulap. Okay. At ang haliging apoy naman kung gabi. Grabe. Hindi ba kayo namamanga doon? Haliging ulap pag umaga. So pag gabi naman sabi dito ay, ayan naman, haliging apoy. Imagine niyo na ngayon ulap pag umaga, pag gabi haliging apoy. May lagi may significance yung haliging ulap at haliging apoy. Yung haliging apoy, kailangan siya paggabi kasi bakit malamig yung lugar nila. Tama? At kailangan nila ng apoy, pangalawa, dahil may dilim yung kanilang daraanan. At dito sa dalawang bagay nito, alam niyo sobrang nakakamanghaw yan. Yung nasa gitna dyan, ang tawag nila dyan ay tabernacle. Dyan sinusunog lahat ng mga sakripisyo at lahat dyan ginagawa dahil ang mga Israelita para mahugasan ang kanilang kasalanan. So nakakamangha yung verse na yan. Sabi dito, Nehemiah chapter 9 verse 12, pinatnubayan mo sila ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi upang matanglawan ang kanilang paglalakbay. At take note, sabi dito ginawa ho yan ng Diyos sa loob ng 40 years. Mapapamangha ka ba dyan? 40 years na ginawa ng Diyos. The pillar was a testimony to other nations concerning God's involvement with and protection of His people, Israel. So pinapakita dito na yung haliging ulap at haliging apoy ay pagpapakita ho na nakikialam ang Diyos para protektahan at samahan niya ang kanyang bansa na pinili. Ang bansang pinili ng Panginoon ay Israel. Okay, pangalawa, sabi dito, God's care and provision for His people. Bakit ho care? Pag umaga, sabi ko sa inyo, ulap, kasi yun ang magbibigay ng direksyon kung saan siya magpunta, doon pupunta. At paggabi naman provision para sa ilaw ng mga Israelita. Then lastly, the pillar is a picture of God's faithfulness and lesson to us that God never leaves nor forsakes His people. Hindi iniwanan ng Diyos at pinabayaan ang mga Israelita within 40 years. Sabi ng mga Israelita, Panginoon, ang tagal-tagal na namin dito sa ilang, hindi nila alam, kasama nila ang Diyos sa ilang. Kaya lang tumatagal kasi puro sila reklamador. Kaya lang tumatagal ang proseso ng pagpapala para sa mga anak ng Diyos ay dahil nga sa pagiging reklamador. Okay? Kung at that time, sa totoo lang sabi ng Panginoon, ito yung lugar ng Egyptian, ito ang promised land, within 2 weeks, nandun na sila. Pero umabot ng 40 years kasi anong problema? Matigas ang ulo. Okay. In connection, ito ang mensahe natin. Kamangha-mangha ang Diyos. Kamangha-mangha ang Diyos. Yan ang pamagat ng ating mensahe. Yan, kamangha-mangha ang Diyos na makikita ho natin sa Efeso chapter 1 verse 6. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamagitan ng kanyang minamahal na anak. Grabe. Ayan Balikan ko lang sabi ko, Lord, siguro sa panahon natin ngayon, bihira na ang mamangha sa Diyos, pero mga kapatid, huwag niyong hayaan na yan ay mawala sa atin, yung mamangha tayo sa Diyos. Sa Bible, alam niyo ngayong araw na to, kung titingnan natin, namamangha ang mga tao at that time dahil hinati ni Moses ang Red Sea. Ay, nakakamangha talaga yun. Sa panahon natin ngayon, hindi na mangyayari yun. Namangha sila. Sa panahon natin ngayon ang isang bagay na kamangha-mangha na hindi nakita ng mga Old Testament people, eto ang inaabangan nila, yung biyaya. Na ikaw at ako, hindi lang nakita, nararanasan natin sa oras na ito. Mga kapatid, eto ang gusto kong mamangha tayo ngayong araw na to, sa biyaya ng Diyos. Amen. Ay, Pastor, gusto ko makabalik sa Old Testament, yung bato, pag hinampas ni Moses, tumutuloy yung tubig. Alam niyo, hindi ko alam kung kanino kayo namamangha. Namamangha ba kayo sa Diyos? Kasi kung hindi kayo namamangha sa Diyos, dalawa lang ibig sabihin yan. Iba ang kinamamanghaan nyo. It's either yung taong katabi mo o ikaw mismo. May mga tao mamamangha sa sarili niya. Meron ba ganun tao? Sobrang bilib sa sarili. Wag ninyong hayaan na pag umasenso kayo, pinagpala kayo, na-promote kayo, sinabi nyo sa sarili nyo, magaling ako. Huwag nyo mahayaan nyo kasi babagsak ng Diyos ang mga ganong tao. Amen. Totoo po ba? The moment na na-promote ka, yes, sabihin na lang natin dahil masipag ka, na-promote ka, hindi pa rin yun dahil sa kasipagan mo. Dahil pa rin yun sa favor ng Diyos. Amen. Dahil pa rin yun sa favor ng Diyos. Pastor, pinagpapala ng Diyos ang negosyo namin kasi madiskarte kami, kapatid. Dahil yan sa tulong ng Diyos. Huwag lagi natin iaalis ang Diyos sa picture.
May mga tao mahirap eh. Umuswag ang buhay, lumago ang buhay. Dahil lumago, umuswag ang buhay, inalis ang Diyos sa picture. Naalala niyo yung 4 na tao na tinamnan ng salita ng Diyos? Yung sa daan, sa batuhan, hindi lahat nagtagumpay yun. Ang problema, yung pangatlo nagtagumpay. Yung sa dawagan nagtagumpay, napagpala ang buhay, napagpala ang negosyo, napagpala ang lahat sa buhay, pero yung nagpala, tinanggal. Inalis sa picture, yung nagpala, ano mangyayari? Babalik sa ano? 0. Tinanggal mo ba naman yung nagpapala? Sa eksena ho, laging tatandaan, pag pinupromote ka ng Diyos, dapat lagi si Lord ang bida, kasi siya ang nag-promote. Sa panahon na umuswag ang buhay mo, dapat lagi si Lord lahat si Lord. Kasi bakit po? The moment na ginagawa mo lagi yun, dahil si Lord ang lagi mo tinataas, lagi ka ni Lord itataas. Amen? Pero pag nakalimutan mo sa eksena, ng lahat ng bagay na meron ka, di ba nung nakaraling ko, sinabi ko, ewan ko may magko-comment, wala tayong pag-aari sa sanlibutan ito. Ang lahat na meron ka, biyaya lang yan ng Diyos, at ikaw talagang gusto ng Diyos, bigyan niyan dahil katiwa-tiwala ka. Yung mga taong hindi binibigyan ng Diyos ay yung mga taong hindi prepared, hindi handa, ano pa, hindi ho mapagkakatiwalaan. Okay? So ngayon ho, babalikan ko lang, ang gusto kong i-part sa oras na ito ay yung salitang biyaya na yan ho ang nagpamangha sa panahon natin ngayon. Okay, tanong, ano ang biyaya o grace? Biyaya ho, grace, grasya. Ano ho ba ang biyaya? Sabi dito. Sabi dito ho, grace is unmerited favor, kindness, and mercy of God. Sa Tagalog, hindi nararapat na pabor, kabaitan, at awa ng Diyos. Yan ho ang meron ka at ako. Hindi tayo karapat dapat sa biyaya ng Diyos, pero binigyan tayo ng Diyos ng biyaya. Ang tawag yan, favor. Amen? At yan ho, at that time, sila Moses hindi nila naranasan, sila David hindi nila naranasan, kasi ho, nakikita nila David at that time, Lord, gusto namin maranasan yung pabor, na hindi kami ang kumilos, hindi kami ang nagsipag, kundi may gumawa para sa amin. Ito ho yung hindi nakita, hindi naranasan ng mga Old Testament na tao, pero nararanasan natin ngayon. Kaya ho, ang mga Old Testament, napapawaw sa panahon natin ngayon. Amen. Tapos tayo napapawaw sa kanila kasi yung mga kababalaghan, alam nyo, mas matinding kababalaghan, mas matinding milagro ang ginawa ng Diyos sa panahon ng bagong tipan na ikaw at ako nakakaranas. God's favor toward the unworthy or God's benevolence on the undeserving. Yung word dyan ho na pabor sa mga tao mong hindi, yung word na unworthy, undeserving, hindi karapat-dapat. Sa totoo lang, wala dito sa atin ang valid. Sabihin natin, Lord, karapat-dapat na akong pagpalain kasi ganito ako. Kung ikukumpara natin ang ating mga sarili sa lumang tipan ng mga tao, mas deserving sila. Okay, so ang biyaya, ano ang biyaya o grace sa Tagalog ho niyan? Katumbas ho yan ng salitang regalo o kaloob. Kapatid, yung nararanasan mo ngayon na regalo o kaloob, hindi yan naranasan ng mga tao sa lumang tipan. Sabi dito, malaki ang pagkakaiba ng regalo sa isang pautang na nangangailangan ng pagbabayad o pagbabalik ng natanggap. Yun ang kaiba sa utang at saka sa regalo. Kasi sabi dito ho, ang katotohanan ng biyaya ay isang kaloob na nangangahulugan na wala itong kapalit. Ang problema sa panahon natin ngayon, na maliho ng gamit ng grace. So si Jesus ho, once and for all, ang pagkapako ni Jesus ay para sa past, present, and future na kasalanan. Kaya lang ang maliho sa pagkaunawa sa grace, aabusuhin ko ang grace kasi pinatawad na pala ako. Mali. Kung pinatawad ka na talaga ng Diyos at natanggap mo ang kapatawaran ng Panginoon, katulad ka dapat ni Magdalena. Si Maria Magdalena ay isang babae ho patutot. Ito si Maria Magdalena, alam niyo ho, nakatanggap sa Panginoon ng tunay na biyaya. At nung natanggap niya ang biyaya, hindi na siya nagkasala. Ang sabi ng Panginoon, pinatatawad kita and sin no more. Ang mga taong pinatawad na ng Diyos, hindi na dapat nagpapatuloy sa kasalanan. Kahit pa, ang kasalanan na gagawin natin ay bayad na. Yun yung minsan na nami-misinterpret Pastor, bayad na palang kasalanan na gagawa pa rin ako. Hindi ho makatotohanan. Dahil ang totoo daw ho, mga Kristiyanong tumanggap ng biyaya ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Dahil bakit po? Grabe na ho ang biyayang natanggap natin sa Diyos.
Si Maria Magdalena, may 7 demonyo sa katawan, tinanggal ng Diyos, pinalaya ng Diyos. Pagbalik niya sa Panginoon, ang ginawa ni Maria Magdalena na pinatawad ng Diyos, nakatanggap ng biyaya ng Diyos, naglingkod sa Diyos hanggang sa kanyang huling hininga. Yun ho ang dapat na application. Okay? Sabi dito, ang katotohanan ng biyaya ay isang kaloob, ay nangangahulugan na wala itong kapalit. Ang kaligtasan na meron ka at ako, ay regalo yan ng Diyos. At hindi natin pwedeng ipagmalaki. Una, sa harapan ng mga tao. Pangalawa, sa harapan ng Diyos, dahil regalo lamang po yan. Amen. Anong ibig sabihin nun? Kung regalo yan ng Diyos, kailangan natin ito siyang ipagmalaki natin ng Diyos na nagbigay sa atin ng regalo, at kailangan din natin itong ibahagi sa iba dahil libre ho ang kaligtasan. Good news, tama? Good news dahil ang kaligtasan walang bayad. Pero ang totoo, may nagbayad. Lagi ko sinasabi sa inyo, wala nang libre sa panahon na ito, kaya lang siya nagiging libre kasi may nagbayad. Kaya naging libre ang kaligtasan dahil binayaran na yan ni Jesus. Isipin niyo po bang dugo niya ang ibayad? Gaano kamahal ang dugo ni Jesus? Sobrang mahal. Ano ho ang part natin? Sabi dito ho, nasa atin na kung paniniwalaan o tatanggapin natin ang regalo ng Diyos, makukuha mo lang yung regalo pag tinanggap mo. Tama? Okay, awit. Ito na sabi ko sa inyo. Si David sa lumang tipan, nahangang-hanga tayo kay David dahil tinalo si Goliath. At totoo, hindi lang yun ang kwento ho ng, alam nyo ilang higante na natalo ni David? Marami. Ang nakita lang natin kay David, ay tinalo niya si Goliath. May mas palaki pa kay Goliath na tinalo din ni David. Dahil sa paglaban nila at that time, may mga na-encounter mo silang mga higante pa. Pero at that time, minsan hindi na yung credit lahat kay David dahil si David ang leader. Pero at that time, may mga na-encounter ang kanyang mga tauhan, sa kanya pa rin ang credit doon. Okay? Si David, tingnan nyo. Mapalad ang taong pinatawad na, past tense. Nakita nyo ba yan? Past tense. Pinatawad na. Ibig sabihin, ito yung mga taong na nakita ni David, tayo ho yung tinutukoy dito. Si David na nasa lumang tipan, nakita niya yung mga taong parating sa bagong tipan na ang mga kasalanan ay pinatawad na. Grabe. At pinatawad rin ang kanyang mga pagsalansang. Mapalad ang taong hindi pinaratangan sa harap ni Yahweh, hindi siya nanlinlang. Tingnan nyo nga sabi sa Roma. Kasi si David ho, pag binasa niyo yung Gawa chapter 2 verse 30 to 32, si David po hindi lang siya hari, si David po ay propeta. Paano natin nalamang propeta si David? Galing siya sa lumang tipan, nakita niya yung mga tao sa bagong tipan, nag-prophesy siya. May hinulaan siya, hula ho ito ni David. Kaya sabi ho sa Roma, kaya tinawag ni David na pinagpala ang taong itinuturing ng Diyos na matuwid ng hindi dahil sa sarili nilang mga gawa. Dito sa bagong tipan, wala kang effort na ginawa, naniwala ka lang sa nag-effort para sa iyo. Amen. Yung ginawa ni Jesus, kailangan mong paniwalaan sa krus yun. Dahil pag hindi mo pinaniwalaan yung ginawa ni Jesus sa krus, at ikaw ang magliligtas sa sarili mo, useless ang lahat. Pinagpala ang mga taong pinatawad na, pastors na naman. Pinatawad na ang pagsuway at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Pinagpala ang taong hindi na nagpagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Ang pinag-uusapan natin dito ho, grasya, biyaya ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa bagong tipan. Kaya ho, ang mga tao sa lumang tipan, uhaw na uhaw sila sa pagdating ni Jesus Christ, kasi kay Jesus Christ lang nila mararanasan yung biyaya ng Diyos na hindi nila naranasan, pero manghang-mangha tayo sa lumang tipan, pero ang mga tao sa lumang tipan, manghang-mangha sa bagong tipan, dahil nararanasan mo yung hindi nila naranasan. Amen po. Tayo ho ang tinutukoy ni David na mas pinagpala. Mga kapatid, kamanghaan nyo ang bagay nito kasi bakit po hindi ito naranasan ng mga taong pinikilala natin sa Biblia. Ni Abraham, Isaac, ni Jacob, ni Moses, magpangalan pa kayo ng mga sikat sa Bible, tayo ho nakaranas, hindi sila. Kaya nung namatay si Jesus Christ sa krus, eto, take note ha, alam niyo ho bang yung pumako at isa sa sundalo doon sa krus, naniwala sang Diyos sa Jesus, na anak si Jesus ng Diyos, nung nawasak ko ang kurtina, napunit ko, ibig sabihin, wala nang hong sagabal, wala nang hadlang, para ang tao ay makalapit sa Diyos dahil may tulay na. Si Jesus ang tulay para makalapit ka sa Diyos na banal. Amen. Purihin ng Panginoon sa biyaya ng Diyos na binigay niya sa atin. Amen o? Okay, ito ay regalo, kaloob ng Diyos, at ito ang pinakamaganda. Jesus Christ is the embodiment of grace coupled with truth. Si Jesucristo ang sagisag. Yung salitang embodiment, sagisag.
Nung time ng lumang tipan, nakikita nila yung sagisag. Si Jesus Christ at that time sa lumang tipan, para siyang anino na hindi may larawan. Para siyang anino, para siyang mga bagay-bagay na sinasabi lagi nila, si Jesus Christ siguro to. Kaya ang Diablo at that time, wala siyang ibang ginagawa kundi patayin yung kahawig ni Jesus. Naalala nyo? Si Moses, muntik patayin ng demonyo sa pamagitan ng paraon kasi sabi ng demonyo at that time, si Moses siguro si Christ. Niligtas ng Diyos si Moses, namatay si Moses, sabi ng demonyo, hindi pa rin pala siya. Sino? Si Joseph, tinapon sa balon. Kasi akala ng demonyo, si Joseph, si Jesus. Pero lahat ng iyon, si Joseph, si Moses, mga porsyado lang sila ng totoong Jesus na parating. Jesus Christ is the embodiment of grace coupled with truth. Saan yan? Sa John chapter 1 verse 14, pamilyar mo dapat kayo dito. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pagdating sa 14, ito ang sabi ho, the Word become flesh. Sino ho yung Word? God. Sino yung Word? Si Jesus. Hindi naman ho yung Diyos Ama nagkatawang tao. In the beginning was the Word, Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Si Jesus, ang salita ng Diyos, nagkatawang tao. Amen? The Word become flesh and made His dwelling among us. Sabi ng mga disipulo, ang salita ay naging tao at nanirahan kasama namin. Yun ang pinakamaganda sa disipulo. Naranasan nilang tumira kasama si Jesus. Sabi dito, nanirahan siya kasama namin. Pag walang pagkain, kaya ni Lord mag-provide. Amen? Pastor, hindi pagkain ang kulang sa akin. Wala rin bagyo sa bahay, pero wala akong pera. Kaya ng Lord mag-provide ng pera? O ba't kayo nag-amen? Kasi may tiwala lang kayo sa trabaho nyo. Pastor, kaya akong pagpalain ng Diyos kahit walang trabaho? Kaya. Basta hindi ka tamad. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Alam nyo, sa totoo lang, pag umaasa ka lagi sa negosyo mo, sa trabaho mo, at yun lang lagi inaasahan mo, inalis mo si Lord, tinabi mo, Lord, diyan ka na muna. Kaya ko to. Magugulat ka, madidrain ka. Kasi yung trabaho, yung negosyo mo, minsan walang benta, minsan walang kita. Pero sa Diyos, kahit nagtatrabaho ka, may negosyo ka, sobra-sobrang blessing. Kasi bakit hindi mo inaalis yung source? Si Jesus ang source. Amen. Nanahan siyang kasama namin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian bilang bugtong na anak ng Diyos. Nakita ng mga disipulo na totoong si Jesus ang anak ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon sa mga disipulo, wag niyong ipagsasabi ito ha. Sabi niya kay Pedro, sino ako? Sabi ng mga tao, sabi ng mga disipulo, sabi ng 12, ikaw daw ay propeta, ikaw daw si John the Baptist, sabi ng Panginoon. Okay, ngayon, sino ako? Tinanong niya yung 12. Kasi ang sagot nila lagi yung sabi ng mga tao. Sabi ng Panginoon, sino ako? Sabi sa 12. Alam niyo, isa lang ang sumagot. Si Pedro. Sabi ni Pedro, Panginoon, kayo ang Christ, yung word of the Christ, the anointed one. Amen. Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang aming tagapagligtas, ikaw ang anak ng Diyos. Sabi ng Panginoon, kaya mo yan nalaman dahil sinabi ng tatay ko. Alam niyo, basahin niyo yung Pinoy version. Yung may mga Bible na Pinoy version. Alam niyo, grabe yung mga terminology na ginagamit yung ama. Iba na ho ang gamit sa Pinoy version, tatay. Mas absorb ko yung word na tatay. Sabi nung alam niyo kaya hindi nagkukulang kayo, hindi kayo tumatawag sa tatay niyo sa langit. Minsan kulang tayo, minsan nagkukulang tayo, nawawalan tayo ng lakas kasi nakakalimutan natin tumawag sa totoong tatay natin sa langit. Pastor, may tatay pa ako sa lupa, may ama pa ako sa lupa, kaya ka nangihina dahil doon ang source mo. Ang source dapat natin dapat lagpas sa sanlibutan ito, dapat sa taas. Amen o, di siya kasi nauubusan. Balikan ko lang siya talaga ang source ng lahat ng biyaya ng Diyos. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Wala hong biyaya kung hindi si Jesus Christ nagkaroon ng katawan. Kung hindi si Jesus Christ pinadala ng Diyos, sabi sa John 3:16, at kung hindi natin siya na-encounter. Paano naging kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos sa mga mananampalataya ayon kay Apostol Pablo? Ang binabasa natin dito ay Efeso. Sa Efeso chapter 1, verse 3 to 5, ito ang kabuuan niya. Number 1, pinagkalooban niya tayo ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Unang biyaya na natanggap natin sa Panginoon, spiritual gifts. Okay, pangalawa, bago palikhain ang sanlibutan ay pinili niya na tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Isipin niyo, take note, bago pa.
Ibig sabihin, kung wala pa ang sanlibutan, gagawin pa lang ang sanlibutan, alam na ng Panginoon kung sino-sino ang sa Kanya. Pangatlo, last na to, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamagitan ni Jesucristo. Yan ang isa sa pinaka-the best na biyaya na binigay sa atin ng Panginoon, na mga ako sa bagay na yan, dahil nga, sabihin ko sa inyo, hindi tayo karapat-dapat na tawagin ng Diyos na mga anak. Bakit po? Ang sabi kanina ang tawag sa atin, mga unworthy, mga undeserved. Hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng biyaya ng Diyos. Ito sa pinakadulo, hindi lang tayo tumanggap ng biyaya ng Diyos, tinawag pa tayo ng Diyos na mga anak niya. Hindi ba tayo natutuwa sa bagay na yan? Ang tawag sa iyo ng Diyos, anak niya. Amen. Amen. Hindi mo presidente dito ang pinag-uusapan natin, Diyos. At pagpasok mo someday, pagharap natin sa Panginoon someday, pagharap natin sa paanan ng ating tatay dahil kilala niya tayo, anak, pumasok ka sa kaharian na inihanda ko para sa iyo. Ang tawag sa iyo, anak. Na-appreciate niyo po ba yung word na anak? Si Jesus, ang ating panganay. Siya ang ating big brother. Tapos ngayon, dahil siya lang kayo sa isang anak ng Diyos, bumaba sa lupa para magkaroon siya ng mga kapatid. At ikaw at ako, ang tumanggap sa Kanya, kaya tayo ay naging welcome sa pamilya ng Diyos. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo, kaya tatanggalin natin si Jesus Christ sa eksena, lahat ng yan ay maglalaho. Walang biyaya na matatanggap tayo kung walang Kristo. Kaya napaka-blessed ng ating panahon dahil si Kristo sa atin po na-fulfill. Tandaan, sabi dito, tayo'y mga taong hindi karapat-dapat tumanggap ng biyaya ng Diyos sapagkat tayo'y mga makasalanan. Subalit tinanggap at tinawag tayo ng Diyos na Kanyang mga anak dahil sa ating Panginoong Hesus na tinanggap natin sa ating buhay. Doble biyaya na natanggap natin dahil saan? Dahil sa pagtanggap natin sa anak ng Diyos, sa Jesucristo. Okay, hamon. Patuloy tayong mamangha sa ating buhay na Diyos. Araw-araw sana tayong mamangha, mga kapatid. Patuloy nating pasalamatan ng biyaya ng Diyos sa ating buhay araw-araw. Huwag sana magbago mo yung salitang, Lord, salamat. Ito ho ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Huwag niyong kakalimutan dahil sa biyaya ng Diyos, kaya ikaw at ako narito sa simbahan, nagpapatuloy, lumalago, at napagpapala, hindi dahil magaling ka, hindi dahil sa mabait ka, at ako, kundi dahil sa mabuti ang Diyos na nagbigay ng biyaya sa atin. Kamangha-mangha ang Diyos sa ating buhay. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.